Hi guys! Welcome back sa panibagong episode ng aming panunuring pampanitikan. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating novel vlog, ay ipapakilala namin yung previous video namin na about kay Janos Silang at ang tiyanak ng Tabon. Ito nga pala ay akda ni Edgar Calabia Samar, at kung gusto niyo itong mapanood ay ilalagay namin yung link sa description box nang sa gayon ay mas lumalim pa yung pag-unawa niyo dito at talagang magugustuhan ito lalo na sa mga kabataan dahil kung gusto talagang malaman ay hindi ko na kayo spoil. Panoorin niyo at tingnan niyo lang. Ha? Yan, ikaw na best. So ayun nga, yung ginawa namin pagsusuri doon sa Janos Silang ay syempre gagawin din namin dito sa bagong nobelang ang susuriin namin. At yun ay ang Ginto sa Makiling ni Macario Pineda. Pero bago yun, alam mo bang nag-search talaga ako patungkol kay Macario Pineda? Ayun! Gusto ko talagang malaman yung background niya eh. Sino nga ba kasi talaga si Macario Pineda? Ayan, si Macario Pineda ay ipinanganak noong April 10, 1912 sa Malolos, Bulacan. At kung hindi niya natatanong, ay taga Bulacan din ako. Ayun nga, mahilig si Macario na magbasa noong kabataan niya. Hindi katulad ngayon ng mga kabataan no? Puro ang inaatupag technology. Yan, panonood ng TikTok, video. Sorry. Ikaw na yan, Des. Si Macario Pineda ay mahilig talagang magbasa. Lalo na yung mga nasa wikang Ingles. Ngayon din, nahilig siyang magsulat dahil yung tatay niya ay isang popular na makata at nagtatanghal din yung tatay niya sa balagtasan noon. Yan. At marami din siyang naisulat na nobela. No? Una na nga rito ay ang Ginto ng Makiling at yan ay susuriin natin maya-maya lamang. Pangalawa ay ang Kundiman ng Pag-ibig noong 1947 at Mutyang Tagalog noong 1948 at Sa Langit Tulad sa Lupa noong 1948 din at Magat noong 1948 at ang huling-huli ay 1,000,000 piso noong 1950. So ayun nga, napakarami pala talagang akda na i-publish ni Macario Pineda. And kung papansinin mo, lahat yon ay naisulat o na-publish after nung pananakop ng mga Hapon. Kagaya nga nung Ang Ginto sa Makiling na na-publish noong 1947. And kilala yun bilang isa sa pinaka-finest o pinakamagaling na nobelang naisulat ni Macario Pineda. And kung di mo na itatanong, based sa pagsa-search ko, meron na pala itong English translation. And si Soledad Reyes yung nag-translate nun bilang parang celebration na rin sa ika-100 na anibersaryo ni Macario Pineda. So, ang Ginto sa Makiling ay simple man yung pagkakasulat pero napaka-imaginative niya kasi dinedepict pa rin niya yung buhay na naranasan ng mga Filipino pagkatapos nga ng Japanese occupation. Pero saan nga ba pumapatungkol talaga yung ang kwento, yung Ang Ginto sa Makiling? So, parang ang gandang isipin kasi a tale within a tale. Alam mo yun, yung kwento siya sa loob ng kwento kasi yung plot ng libro na to ay umiikot lang talaga sa pagkikwento ni Doro. Then, doon talaga pumatungkol yung libro. Nangyari siya sa bayan sa baba ng Bundok Makiling and isa sa mga karakter nun ay yung mito na nilalang natin na si Mariang Makiling, and siya rin pinagmulan ng pangalan ng bundok. So basically yung kwento ng Ang Ginto sa Makiling ay kwento ng pagmamahalan ng tita ni Doro na si Sanang at ang kanyang kasintahan na si Edong. Na si Edong, siya yung niligtas ni Mariang Makiling noong nalaglag siya sa bangin nung sinusubukan niyang iligtas yung isang inakay na nalaglag doon sa pugad na nagalaw niya. So, dinala ni Mariang Makiling si Edong sa bayan ng... Ayun nga, dinala niya doon sa bayan ng Makiling kung saan yung bayan na yun ay tila utopian world. Kung saan, ayun yung ideal na mundo ng mga tao, yung walang problema, walang hinanakit, yung hindi ka makakaranas ng gusto. So, talagang makapunta rin sa utopian world na yan. Meron ba dito lang sa Pilipinas? Parang... Wala. Charot lang. Gusto ko talagang pumunta doon. Pero ayun na nga, so... Doon, nung nalaglag si Edong doon sa bangin, dinala siya ni Mariang Makiling sa bayan niya kung saan yung bayan na yon, ayun nga, utopian world. Gustong dalhin ni Edong
si Sanang doon para doon na sila manirahan. Pero tila hindi pumayag si Mariang Makiling dahil nga parang may pamantayan na bago ka makatira doon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi pumayag si Mariang Makiling ay bawal na talagang tumira doon si Sanang. So binigyan niya ng pagkakataon na makatira doon si Sanang sa utopian world na yon, sa ideal na mundo na yon. Pero sa isang kondisyon, kailangan munang malampasan ni Sanang yung pagsubok na binigay ni Mariang Makiling. Ayun nga yung 40 taon na kailangan mananatiling mahal niya si Edong. Diba ang ganda ng kwento kasi parang ayun nga, love story talaga siya. Then sinong mag-aakala na isang babae maghihintay ng ganun katagal? Ikaw, kaya mo bang maghintay ng ganung katagal na taon para lang sa iyong minamahal? Parang malabo na yun sa kasalukuyan. Pero ayun nga, isang magandang kwento to na parang bubuksan ka sa iba't ibang bagay. Then ayun, sana mabasa ng lahat. So ayun nga. Makita din natin dito yung yung love story talaga nila na sa panahon ngayon ay kailangan mo talaga ng pagtitiwala para lang sa iyong minamahal. Wala. May hugot ba ka dun, Bes? Walang hugot. Wala. Ito hugot. Charot lang. Ayan, Bes. Alam mo rin ba na ang uri ng kata ng Ang Ginto sa Makiling ay isang fiction at under ng magic realism? Magic realism. So, ibig sabihin, maaaring yung mga pangyayari doon ay nangyayari sa totoong buhay. Ngunit may halong magic. So, kaya siya naging magic realism. Kasi, sa bagay, hindi nga naman natin napapatunayan pa kung totoo talagang si Mariang Makiling, di ba? So, talagang papasok siya sa magic realism. Pero kung sa context lang ng realism, totoong may mga karanasan yung mga tao na ganon. And malay natin, baka totoo talaga yung kwento ni Edong at Sanang. Pumapatungkol din itong Ang Ginto sa Makiling patungkol sa pag-ibig. Malinaw na makikita natin ang pag-iibigan ni Edong at Sanang na sino ba namang tao ang kayang maghintay ng ganong katagal para lamang sa kanyang iniibig? Ikaw ba kayang maghintay ng ganong katagal? Siyempre. Hindi. Hindi. Diba? O ano pang iba? Ano pa, makikita din natin dun sa Ang Ginto sa Makiling yung pakikipagsapalaran. Bakit nga? Kasi parang nakipagsapalaran si Sanang na ayun nga, parang sinapalaran niya yung pag-iibigan nila ni Edong para lang makatira siya doon sa utopian world nga na sinasabi dito sa kwento. Nakipagsapalaran siya kasi hindi mo talaga, may mga tao kasing hindi mo kakayanin na maghintay ng 40 years na taon para lamang, di ba yung iba naghahanap na ng iba? Tama. Kaya talagang nakipagsapalaran siya sa sarili niya. Hindi din talaga corny yung kwento kasi typical man sa kung masasabi natin, pero ang galing lang, imagine na ganun talaga katagal makapaghintay yung babae. Grabe yung isang babae na kung susuriin nga natin mamaya sa ibang teorya ay may intindihan pa natin. And ayun nga, since magic realism to, syempre hindi rin mawawala yung kahiwagaan. Hindi rin mawawala yun na kung saan bumabalot yung mga kwento ni Mariang Makiling sa mga normal na tao. So ayan, ngayon naman ay ano nga ba yung mga elemento na makita natin dito sa Ang Ginto ng Makiling? Unang-una na riyan na yung tunggalian. Ano nga ba yung mga tunggalian nakita natin dito, Bes? Tunggalian, tao laban sa kalikasan. Tao laban sa tao. Tao laban sa tao. Ano pa ba? Tao laban sa sarili. Pwede, papasok. Tapos, parang lahat ata ng tunggalian papasok dito eh. Kasi marami silang mga pangyayari at mga talagang problema na Ayun nga. Pero halimbawa ng tunggalian dito na tao laban sa kalikasan ay yung sinubukan nila Kasebyong na puntahan yung bundok ng Makiling para lamang magmina ng ginto. Kung saan hindi nila naiisip na maapektuhan yung bundok pero para lamang sa sarili ng kalayawan. Hindi nila iisip yung maaaring maging epekto nito basta masaya sila, basta nakuha nila yung gusto nila. So parang ang lungkot nun, no? So ayun nga, no? Dumako naman tayo sa pag-usapan naman natin yung mga tauhan. Bale, meron kasi tayong dalawang uri ng tauhan at yun ay yung tauhang bilog at tauhang lapad.
So, sino nga ba yung mga makukonsider natin na tauhang bilog dito sa kwento? Una kasing nakikita ko dyan, si Sebyong. Si Sebyong, talaga namang tauhang bilog yan. At pangalawa naman ay si... Sino yun? Si Kabesang Indo, yung tatay ni Sanang. At syempre, maaari din nating makonsider na tauhang bilog si Edong mismo. Yan. Anahin natin si Sebyong. Bakit nga ba namin nasama si Sebyong sa tauhang bilog? Dahil nga sa nung una talaga ay akalain mo bang napakabait talaga ni Sebyong. Eh noong tumagal, dahil nga nalaman niya patungkol dun sa ginto ng Makiling, ay naging gahaman siya at napabayaan na yung pamilya niya. Nagkaroon siya ng bisyo, nagsugal, nag-inom, at hindi niya na pinakailaman pa yung pamilya na yung sarili niya lang at yung mga ginto na lamang ang kanyang pinagtuunan ng pansin dahil nga naging gahaman siya. Tapos ayun nga no, nung nakahawak na siya ng malaking salapi, bigla na lang talagang nagbago yung takbo ng pag-iisip niya kung saan inisip niya na lang yung kalayawan niya. Wala na siyang pakialam sa pamilya niya to the point na maging yung tinabing pera ni Tembyang na para sanang pera ni Doro ay ninakaw niya, ginalaw niya, nilustay niya dun sa pagsusugal. So nakakalungkot lang kasi parang ang bilis na nagbago ng karakter ni Sebyong. Parang representasyon lang siya na may mga tao talaga sa lipunan na madaling mabulag sa pera. Pangalawa nating tauhan na is sino nga ba yun? Si Edong. Si Edong. Siya yung pangunahing tauhan natin. Yes. So, bakit nga ba natin siya nasabing tauhang bilog? Kasi si Edong, masasabi naman natin na nagbago talaga siya eh. Kung susuriin natin, walang perpekto naman talagang tauhan. Walang perpektong pangunahing tauhan. Si Edong kasi nakapatay siya eh. Hindi man directly yung sinabi doon sa mismong kwento, pero nakapatay siya. Kung susuriin mo at maging mabasa ka talaga, makikita mo na hindi yung baliw yung pumatay doon sa mga ang tawag doon? Doon sa lalaking taga-santol. Yung lalaking parang gustong mapaibig si Sanang kasi nga maraming pera si Sanang noong mga panahon iyon. Yun, dahil nga sa mahal na mahal niya si Sanang ay pinatay niya yung mga ayun. At sabi pa nga dun ay hindi mo nga aakalain ko, pero kung babasahin mo ng mabuti ay si Edong yun dahil nga dun sa panaksak. Oo nga na-recognize din ni Pepe na hindi daw yung baliw yung may-ari nung parang kutsilyo yung panaksak na yun, kundi si Edong mismo. Nakita niya raw yun kay Edong sa kaibigan niya dahil nga kaibigan. Alam mo naman pag kaibigan, alam mo lahat. Diba? Alam lahat syempre. Tapos isa pa, maaari ding mapasok sa tauhang bilog yung tatay ni Sanang na si Kabesang Indo. Kasi nga di ba may parte doon, may bahagi doon sa kwento kung saan parang tinititigan ni Sanang yung si Kabesang Indo at si Tebyong nung nag-uusap tungkol sa ginto. Parang mga ibang tao na nabubulag sa pera. So, ayun nga, parang ang lungkot lang talaga na ang daing taong nasisilaw kapag marami ng perang nakahawakan. At hindi sila nagiging kontento sa buhay. Ayun, kahit na talagang sapat yung para sa kanila, talagang nagiging gahaman sila pagdating sa mga kayamanan. Yan. At meron din tayong makikita doon na Tauhang lapad muna. Ay, oo nga pala. May tauhang lapad pa. Nakalimutan ko. Ayan. Sino nga ba yung tauhang lapad natin? Walang iba kundi ang isa pa nating pangunahing tauhan, si Sanang. Ayan. Kung mapapansin natin, no, hindi talaga nagbago si Sanang simula umpisa. Parang, malumi, mabait na tao, parang hindi gumagawa ng kasalanan. And napatunayan naman natin yun hanggang sa dulo ng kwento. Kasi nga, parang nahintay niya pa nga ng 40 years si Edong. Then, ayun, parang nakakatuwa lang kasi napakagandang tauhan ni Sanang na dapat nagiging batayan din natin kung paano tayo dapat mamuhay sa mundo. Ayan, ang huli nga natin ay ang tagpuan. Saan nga ba yung mga tagpuan ito, no? Siyempre, sa bayan ng Malolos, yung sa San Juan.
Sa bundok ng Makiling. Kung akalain mo, kung tatanungin kita, saan mo gustong tumira doon? Sa mga tagbuan na yon? Siyempre, doon ako titira sa bundok ng Makiling, kung saan parang ang sarap ng buhay, walang problema, di ba? Siyempre, sino ba namang hindi gugustuhin doon, no? Pero, natin... kung ako rin naman ang tatanungin, doon ko rin pipiliin kasi nga utopian world na yon, ayun na yung ideal na mundo. So parang, hindi mo na kailangang isipin kung ano yung kakainin mo kinabukasan, kung paano kakakita ng pera. Kasi parang sa paligid-ligid lang, nandun na yung mga kakailanganin mo eh. So ayun. Ngayon naman, para mas lumalim pa yung ating pagsusuri dito sa kwento, ay gumamit na tayo ng iba't ibang teoryang pampanitikan. Pero ano nga ba yung maaari nating mga teoryang gamitin sa pagsusuri ng nobelang ito? Siyempre, unang-una na ron yung feminismo, eko-kritisismo, and makikita rin naman natin dito yung marxismo, tsaka iba pang... Yung lang. May langaw, pasensya na. So ayun nga, makikita din naman natin dito yung marxismo. Pero ngayon ay mag-focus tayo sa kung paano natin to susuriin gamit ang teoryang feminismo. Nakikisama na talaga yung langaw sa amin. Talagang gusto niya sumali sa novel vlog namin. Si Mariang Makiling. Ayun nga. Kung gagamitin natin yung lente ng teoryang feminismo, no? Siyempre, makikita natin dito yung katapangan ng mga kababaihan. Tsaka, ang husay lang ng pagsulat ni Macario Pineda kasi parang lumabas siya doon sa typical na pagbibigay ng description sa mga kababaihan sa kwento. Na kung dati suppress yung mga babae doon na kailangan nasa loob lang sila ng bahay, katulong lang sila ng asawa nila. Pero dito sa kwento na to, makikita natin na mataas yung antas ng babae. May power talaga. Siyempre, halimbawa na doon yung si Mariang Makiling. Kung paano isang talaga pinortray or paano. Isang babaeng nilalang ng mitolohiya natin. Siya yung karakter na may kapangyarihan doon sa kwento. At syempre hindi rin natin may kakaila doon yung tauhan na si Sanang. Kung saan, ang galing pala ng mga kababaihan no, na parang handa silang maghintay ng ganun katagal. At kahit anong pasakit pa yung mga nararamdaman nila, hindi sila sumusuko na patuloy pa rin silang lumalaban sa buhay nila. Then, ang galing lang din kasi yung panulat ni Macario Pineda ay binigyan ng kapangyarihan yung mga kababaihan dito sa kwento na kung paano silang magdedesisyon para sa sarili nila. Magandang ebidensya dito sa kung saan may kapangyarihan yung mga kababaihan na magdesisyon sa sarili nila ay yung parte o yung bahagi na naghahatian sila ng ginto. Kung saan si Sanang yung nasunod kung paanong mahahati yung partihan na yun sa ginto. Ayan. Nagustuhan ko talaga yung kwentong to kasi, alam mo yun, nagkaroon kami ng power. Kasi di ba maraming mga manunulat na, kababaihan na manunulat na patungkol sa feminismo lang. Di ba si Macario, isa siyang lalaki na talagang pinaglalaban niya din yung mga kapangyarihan ng mga kababaihan. Ang galing lang nun. Tapos, ano pa bang mga teorya? Yung eko-kritisismo. Ayun, eko-kritisismo. Kung paano nga ba pinahalagahan yung kapaligiran. Paano nga bang susuriin yung mga nangyari sa kapaligiran. So, kung titignan natin sa mas malalim na pananaw at gamit yung lente na yun, no, mapapansin natin na tao talaga ang may kasalanan kung bakit nasisira yung kalikasan natin. Then evident yun noong sinubukan ni Casebio na magmina doon sa bundok. Hindi naman lang inisip kung ano yung maaaring maging epekto noon sa bundok at sa buong kalikasan natin. Basta ang iniisip niya lang ay makakuha siya ng ginto para sa sariling kapakanan. Yung dito no, merong kakayahan magdesisyon ang babae. Parang isang paraan na yun para iangat yung antas ng kababaihan dito sa lipunan. Tsaka hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa ni Macario Pineda na tumaliwas siya doon sa mga naunang sa mga kagaya niyang manunulat na madalas ang kababaihan ay suppressed. Parang walang kakayahan. Pero dito, nabigyan niya naman ng hustisya ang kababaihan. Then, imagine tapos napakatagal na rin itong akda na ito, luma na. Pero, ayun nga, nabibigyan pa rin. Pinaglalaban yung mga karapatan ng mga kababaihan na meron din silang power no,
na talagang kakayahang mag-isip sa sarili nilang paraan. Wala silang na marunong din maging independent yung mga kababaihan. Yan. So ayun nga no, hindi doon nagtatapos yung libro ng Ang Ginto sa Makiling kasi parang kalipunan siya ng mga maikling kwento at isang nobela na isinaayos ni Soledad Reyes. So yung Ang Ginto sa Makiling ay, yung pinakalibro niya ay naglalaman ng 13 maikling kwento at yung nobela nga ng Ang Ginto sa Makiling. So kung babasahin natin yung mga maikling kwento na yun, talaga namang maganda. Then, madalas na pumapatungkol din siya sa pag-ibig, sa magic realism, and sa realism na kagaya nga na siguro ganun talaga ang panulat ni Macario Pineda. At nung unang binabasa ko yung libro na yun, akala ko talaga yung bawat pangalan na yun ay bawat pumapatungkol lang din sa isang nobela. Yung pala ang bawat ano na yun, ang pamagat na yun ay may iba't ibang kwento. Kaya pala sa bawat pagbasa ko, ay iba't ibang pangyayari din yung patungkol doon. Oo nga, kaya siguro nalito tayo. Siguro, nahuli kasi tayo ng pagsasaliksik tungkol sa nobela dahil nga nakafocus tayo doon sa pagbabasa. So, yung bawat kwento na pala yun, ayun na yung mga maikling kwento na isinaayos ni Soledad Reyes. Kaya, hindi tugma-tugma kasi magkakaiba talaga siya ng kwento. And nasa dulo lang yung pinaka-nobela. Na Ang Ginto sa Pero, para sa akin, ang dami ring magagandang kwento sa maikling kwento na yun. Ikaw ba? May nagustuhan ka? Pinaka nagustuhan ko doon yung ina ko. Kasi napaka-tragic nung nangyari doon sa lalaki na may iniibig na babae. Tsaka, hindi lang yung iniibig niya yung naiwan niya. Kasi naiwan niya rin yung pamilya niya. So, parang, tapos ang sama pa ng pagkamatay niya dahil nakuryente siya doon sa bubong. Pero, isa rin talaga sa nagpapintig ng tenga ko ay yung kung baga sa pamumulaklak. Lalo na yung bahaging sinabi doon na ng nanay ni Teresita na ay siya ko nga bang malimit sabihin sa mga dalagang iyan na sila ay mag-aral, gumawa at nang kung magsipag-asawa ay hindi sila magiging kahiya-hiya. Na parang tinitignan ng magulang yung anak niya na walang silbi kapag hindi marunong sa gawaing bahay. So, dito nakakalungkot isipin na mismong magulang nung nasa kwento ay nagsasabing kahihiya ang anak niya kung hindi ito marunong sa gawaing bahay na tanging sa tingin nila ayun lang yung kayang gawin ng babae sa tahanan. At alam mo rin ba na may nagustuhan din akong akta o maikling kwento sa loob ng libro? Ano ba yun, Lena? Ay, hindi ko si Lena. Yes, hindi ako si Lena. Ayan, yung pinaka nagustuhan ko talaga dito ay yung pinamagatang Lalaging Liwayway. At sa aking pagsusuri, pumapatungkol ito sa pag-iibigan din. At ayun nga, ang pinakapangunahing tauhan dito ay si Berto at Soledad. Dito, si Berto ay isa siyang inampon ng isang mayamang pamilya na si Aling Maria. Dahil nga yung nanay ni Berto ay dating yaya o alipin ng pamilya ng nila Aling Maria, ay inampon ni Aling Maria yung anak ni Terang dahil nga namatay ito. At doon ay nanilbihan si Berto sa pamilya nila Aling Maria at sa kalaunay nagustuhan ni ni Berto ang kanyang anak na si Soledad. Nakita ko rin doon yung teorya ng Marxismo. Dahil sinabi doon sa linya na ni Aling Maria sa kanyang anak na si Soledad. Dahil nga tingin si Berto doon kay Soledad. Dahil parang may ibang pagtingin itong binata kay Soledad. Sabi ni Aling Maria, "Ngunit anak, huwag mong kalilimutan kailanman na si Berto ay alila natin." So dito nakita natin yung Marxismo na parang binababa nila yung alila, na ganoon lang talaga yung pagtingin nila sa alila na mababang uri. Kasi di ba pag sinabi nating Marxismo, ito yung tunggalian laban sa mayaman laban sa mahirap. At nakikita natin dito yung pagtingin nila Aling Maria kay Berto na isang alipin lamang, mahirap lamang na dapat utos-utusan lamang, ganun, pahirapan. At nakita ko rin dito na ang
ang hirap ng sitwasyon dito ni Berto dahil nga wala na siyang mapupuntahan kasi nga namatay na yung nanay niya at gusto niya rin na makapag-aral. Kahit pinag-aral din siya ni Aling Maria na naranasan niya din dun yung pambubuli ng mga klase niya kasi nga minsan sabay silang pumapasok ni Senyorita Soledad at sinasabi ng mga klase niya na mahirap lang daw nga si Berto at itong si Soledad ay mayaman at hindi sila bagay, ganun. Kasi magagarang suotan daw yung damit ni Soledad at itong si Berto naman ay tanging katsa lamang ang suot, hindi nga sila babagay. At nagustuhan ko rin dito sa pagtatapos ng kwentong ito na pinaglaban hindi lamang siya nagstay doon sa puder ng kanyang amo na si Aling Maria dahil ipinaglaban niya yung pangarap niya na gusto nga niyang maging isang doktor. At kahit na may pagtingin siya dun sa anak ni na si Senyorita Soledad, ay talagang pumunta siya sa Maynila at naganap siya dun ng isang pamilya na kayang talagang magtustos at magpaaral sa kanya. At doon nga ay masaya ako dun kasi nag-iisang doktor talaga siya. At pagbalik niya dun sa puda nila Aling Maria ay parang nawala na yung feelings niya dun kay Senyorita Soledad. So ayun nga no, kung gusto niyo ring basahin yung mga maikling kwento na to, kapag bumili kayo ng libro ng Ang Ginto sa Makiling ay nandoon na rin yung mga kalipunan ng maikling kwento dahil nga isinaayos na yun ni Soledad Reyes. Kung mahilig kayo sa romansa, sa magic realism, sa mga buhay sa probinsya, pwede niyong basahin to kasi parang pasok na pasok sa kagustuhan niyo yung mga maikling kwento na to. Ayan, doon na nga natapos ang aming pagsusuri patungkol sa Ang Ginto sa Makiling ni Macario Pineda. Pero isinaayos ni Soledad Reyes. Pero bago nga tayo magtapos, sa kabuuan ng nobela, ano yung pinaka nagustuhan mo? O pwedeng sa kabuuan ng libro, ano yung pinaka nagustuhan mo? Pinaka nagustuhan ko talaga doon is yung kwento nga ni Ang Ginto sa Makiling. Dahil sa pag-iibigan ni Sanang at ni Edong, ay talagang makita natin dito meron pa palang mga kababaihan na kayang maghintay ng ganong katagal para lamang sa iniibig nila. Kasi diba, sa panahon ngayon, may mga kababaihan na talagang kayang ipagpalit yung minamahal nila sa mga bagay na nakita nila or yung parang mabilis na lang sa kanila na magpalit. So, parang vice versa din, hindi lang naman yung mga babae kasi mga lalaki rin. Ayun, mabilis silang magpalit. Pero kung akong tatanungin, gustong-gusto ko talaga yung mga temang sumisentro dito sa kabuuan ng nobela, lalo na yung pag-ibig sa pamilya. Kasi since family-oriented ka, makaka-relate ka talaga sa pagmamahalang namumutawi doon sa buong pamilya nila. Ang pinaka nagustuhan ko nga rin dito ay yung labas naman tayo doon sa nobela ay yung paggamit ng mga salita ni Macario Pineda dahil ang galing lang na yung mga choice of words niya parang napaka-imaginative. Simple pero mapapagana nito yung pag-iisip mo na parang mapipicture out mo. Ito pala yung nangyayari. So parang hindi ka lang nagbabasa kasi pumapasok ka rin doon sa mismong parang ikaw mismo kwento. Yung tauhan. Parang ikaw mismo yung tauhan kung ganun mo pagaganahin yung imahinasyon mo. At doon nga diba sa pagpili ng sa paggamit ng wika ni Macario, ay makikita natin na may mga malalalim na salita dahil nga sinabi doon sa libro na yung mga ginamit niyang salita doon ay yung mga lumang salita mula sa Bulacan. Kaya hindi na natin makikita ito sa mga diksyonaryo. Kaya pala nung nagsaliksik ako sa kahulugan nung isang salita na magigi, hindi ko siya alam kasi wala doon sa UP Dictionary. Pero alam mo ba na alam ko yung magigi na yun? Dahil taga Malolos din ako. Ang kahulugan ng magigi ay mabagal kumilos. Ayun pala, magigi ka pala. So ayun parang hindi lang makukulong sa panunuring pampanitikan kung susuriin natin yung libro na ito ni Macario Pineda dahil maaari din itong pagmulan ng isang pananaliksik na maaaring pag-aralan at baka magamit pang muli ang mga salita ng mga kababayan natin sa Bulacan. So, ayun nga, dito nagtatapos ang pagsusuri namin sa nobela ni Macario Pineda o hindi lang sa nobela kundi bagkus sa buong libro
na isinaayos ng Soledad Reyes. Yan, dapat marunong din tayo at matuto rin tayo na magbasa ng mga akdang pampanitikan dito sa Pilipinas. Yes. Dahil kung magbabasa tayo at patuloy tayong makikibalita sa mga kwento, ay makikita at malalaman natin na marami rin palang magagaling na manunulat at mga akda dito sa Pilipinas talagang hindi lamang ay talaga namang pumapatungkol sa mga realismo o sa mga pangyayari sa ating buhay, no? Sa isyong panlipunan, kumbaga. Ayun nga. So, isa kasi sa misconception nating mga Pilipino na kapag nagbasa tayo ng panitikang Filipino, madalas yung issue dito yung gamit ng salita na malalim, mahirap intindihin, kaya hindi nila binabasa. Pero hindi nila alam, ang panitikang Filipino ay may mga akda ring namang sumasaklaw sa kung ano yung wika ng henerasyon ngayon. Ang masama nga lang, ang nakakalungkot, ay yung henerasyon ngayon ang lumalayo doon sa panitikan. Kaya hindi sila nagtatagpo. Diba? Nakakalungkot isipin yun. Tsaka, kailangan pataasin natin yung readership natin, no? Nating mga Pilipino pagdating sa panitikan dahil imbes na papataas yung antas ng panitikan natin, patuloy itong bumababa dahil nga nawawalan ng mga mambabasa. Para saan pat yung husay ng mga manunulat natin kung hindi natin i-appreciate yung mga katha nila. So ayun nga, no, ina-encourage namin kayo na basahin itong Ang Ginto sa Makiling dahil tiyak na kapupulutan nito ng aral. Dahil hindi lang naman itong Ang Ginto sa Makiling ang maaari niyong basahin, marami pa tayong panitikang Filipino na original na katha ng mga manunulat na Pilipino dito sa Pilipinas. So, kung gayon, pataasin natin yung readership natin dahil kinakailangan natin yun, no, para mas lalong pataasin yung antas ng sariling atin. Tapos, may sabihin ko? Kalimutin ko sabihin ko, be. Yung pagkatapos. Hindi, may isa pa akong sabihin. Biglang nawala sa utak ko. Nasa doon na lang bigla ko eh. Ito kasi. Naglalaroan mo kasi. Ayun. Ayun. Kasi kapag napataas natin yung kapag kasi napataas natin yung antas ng readership natin, nakatutuwa yun, no, kasi mas na liliwanagan tayo sa kung ano nga bang meron sa panitikang Filipino. Dahil ang panitikang Filipino ay representasyon ng lipunan. Salamin ito ng lipunan at sa mga panitikan natin malalaman natin kung paano ang buhay at kung paano tayo maayos na mabubuhay. Maaari natin itong magsilbing stepping stone para mas unawain pa kung ano nga ba ang saysay ng buhay. So doon nagtatapos ang aming episode ngayon at abangan nyo ang susunod naming episode. Ano nga bang susuriin natin? Yan, ang susuriin namin sa susunod na episode at abangan nyo ito. Ito ay pinamagatang Janus Silang at Ang Manananggal at Mambabarang. Ito yung book 2 ng Janus Silang, yung 1. Kaya naman kung gusto nyo, abangan nyo ito sa susunod na aming episode. Kaya naman doon nagtatapos ang aming pagsusuri. Hanggang sa muli, paalam!